Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Lunes na naman. At Pasko pa rin, kaya Merry Christmas po! Ako po si Karen, ito po ang Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan Radio Station. At ito naman po si Shirley, magandang tanghali po sa inyong lahat. At nandito pa rin po ang inyong DJ na Father pa, si DJ Father Joel. Merry Christmas po sa inyong lahat. Kumusta pong Pasko nyo? At Merry Christmas talaga, Among. Yes. Diba lagi nating pinapaalala, Pasko pa rin. Pasko pa rin. Yes. Sa ating mga Katoliko, ang Pasko ay hindi natatapos sa Christmas Day. Yeah. So, December 25th. Oo. Ang Pasko po ay hindi lang isang araw, no? Yes. Hindi lang parang one time, big time, no? Kaya ang tawag po natin sa Pasko is Christmas season, no? Christmas It is a season. Ito'y isang panahon, no? Mahabang panahon, no? At hindi lang po ito nag-uumpisa ng December 25, no? Yung mga iba in-extend pa nila ng December 16. Yung mga talagang diehard na mga addict sa Christmas, September pa lang nagpapasko na. Ay, So, it goes on and on. Dito lang sa atin nga sa Pampanga, whole year round, Pasko, di ba? We are the Christmas capital of the Philippines. Tingnan mo, kung papunta ka dito sa cathedral o dito sa atin, sa Yes. radio station, kung galing ka ng intersection, tumitigil ba yung mga gumagawa ng mga parol? Oo. Hindi. Yan yung kabuhayan nila. May mga iba nga na, ang tawag mo dito, yung parang ninanakaw pa nila sa atin yung title ng Christmas Capital of the Philippines, no? Sino ba yon? Tita Shirley, Baguio ba? Yung gusto nila, saan ba? No? Kasi siguro, Meron mga iba na gusto nila din na matawag na Christmas Capital of the Philippines. Baguio yata dahil doon pumupunta yung mga tao nagbabakasyon pag Christmas. Siguro dahil the whole year, medyo Christmas yung pakiramdam, Yes. yung weather nila. Oo. Pero dito pa rin. Sa bagay, Among, buong Pilipinas naman yata Christmas Yes. Hanggang kailan yung Christmas season? Oo. Hanggang sa baptism of the Lord. So that's January 10th. Yes. Oo nga naman. So doon pa lang po aalisin ang ating mga Christmas decoration, no? Kaya nga tayo ay magpakasaya. Of course. Pero parang may hangover pa ang mga ibang tao, no? Na hindi pa masyadong traffic. Bakasyon pa Oo, yung nga kaibigan ko no nasa Parañaque, napakasaya niya na nagta-travel sa SLEX, no? Na walang traffic. Talagang pwede siya makipagkarera doon sa SLEX. Oo, tsaka Among, tingnan ninyo dito sa ating radio station. Yes. Of course, because we're the Archdiocesan radio station. We're Catholic, kaya hanggang ngayon, hanggang January 10, papatugtog pa natin yung Christmas carols. Yes, oo. Tama. At ngayon, ano nga ba yung gagawin natin? Kasi, Well, of course, Pasko pa rin. oo. Siguro yung mga iba po natin, mga listeners, namimiss nila si Satch, no? Wala po si Nakikinig yan ngayon. si Satch ngayon, no? Kasi po, umuwi muna po siya, no? Namimiss na daw po niya si nanay niya, no? Sinusuya pa, kaman. Baby pa mo such kasi. Binibigyan ko na lang siya sana ng chupon para Ay, hindi kanya pwede yun. mo. Kailangan baby such pa rin talaga. Kailangan Baby payapit Satch. yan naman. Siyempre, Hindi na siya mukhang baby. Mukhang baby yung tiyan niya. Malam naman ni Satch. Hi, Satch! Oo. See you later! Ba? Ngayon din siya uuwi. Makikipag-party Anyway, mamaya, di ba? Opo. At dahil Pasko pa rin po tayo, no? Again, we still greet each other with a Merry Christmas. Ngayon pa lang po naangkop ang ating mga Christmas party, no? Yes. At mamayang hapon may Christmas party po dito sa radio station, no? Kung gusto niyo pong makisama, no, magdala lang po kayo ng pagkain. Pwede. At makikisikipan dito sa atin. Okay. Pwede Siyempre, yan. Ating listeners. kung kayo po ay masayang-masaya, no? Magpadala sumali. po kayo kahit na 3 pirasong ano bang hamon? Hamon! Oo. Mamon lang yung hinihingi ko. Siyempre, ano ba yung Paskong pagkain?
pwede na rin. Oh, fruit salad. Oh. Pwede yan. 2 slice ng pizza. Pwede. O, 2 slice. Kay Sats lang yun. Anyway. Oo. Sa ating mga parokya, marami ding magpa-party mamaya. Sina Father Oo. Ronnie Cao, may party daw. Sina Father Ching Oo, sa Kalulot. Oo. Yan, si Shane pagkatapos dito. Oh, sabi ko nga sa mga tao, yung mga naging Christmas party, no, during the Advent, that was an advance Christmas party or they can call it an Advent party. Pwede. No, dahil parang yun yung New Year ng ating simbahan, no. At hindi pa po huli na mabol sa ating mga regalo at pagbibigay ng aguinaldo. Kaya kami po ay bukas palad na naghihintay pa rin sa inyong mga sa inyong mga gifts, no. Joke lang po. Joke lang po yun. Oo. Pero kung seryoso sila, Tita Shirley, why not, di ba? Anyway. Oo. Yung baptism, ang sa season, Christmas season ng liturgy natin, talagang nag-i-end siya ng the baptism of the Lord. Yes. Ang pagkakaintindi ng iba, the other day narinig ko, sabi nila, in-extend lang nila pero hanggang January 6 lang daw yon. Yes. Yun ang ano nila, Oo. intindi. Well, dahil nga sa atin mga Pilipino, no, talagang we love Christmas very much. Kaya nga tayo ay binigyan ng special consideration ng Roma na i-extend po hanggang Baptism of the Lord. Sakop pa nga ng Christmas ang feast ng Santo Niño. No? Kaya nga, kahit na pyesa ng Santo Niño, nandyan pa rin yung mga ating Christmas decorations. Anyway, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay isang musical setting din po, no, na traditional na kinakanta dito sa Pilipinas. Marahil narinig nyo na, pero ngayon ay paunti-unti na parang nakakalimutan o nakaligtaan na yung pong tinatawag nilang pastorela, no? Misa ng mga pastol. No, ito po yung ating papakinggan at pag-uusapan. Ano ba itong tinatawag nilang misa ng mga pastol? No? Tandaan po natin, nung Pasko, meron pong tinatawag na misa ng mga anghel, yung Misa de Angelis. No? Yun po yung nung midnight mass. Yes, no, at yun din yung diniscuss natin nung minsan, 'di ba? Yes. Pinarinig natin sa ating mga listeners kung ano ba yung Misa de Angelis, no? At ngayon naman po papakinggan natin ang isang version ng misa ng mga pastolo, yung tinatawag nilang pastorela, no? At sigurado kong baka sa inyo po, no, sa inyong mga parokya, no, meron din kayo sigurong version ng pastorela. Yung mga matatanda sa atin diyan, mga may edad, no, magparamdam naman po kayo, no. Ano po ba yung naging tradisyon nyo ng dawn, no? Nung umaga ng Pasko, no, sa inyong parokya, ano po ba yung mga naging gimmick nyo? Ano po ba yung mga naging activities, no? Siyempre, kailangan may mga gimmick para gising yung mga tao, no? Kamukha nung, wag na natin discuss dito yung nakakita natin. Pero mga pampagising. Iba-iba. Diba? Ito Mga naman, liturgically proper, Yes, liturgically sound na gimmick. Ibig sabihin, hindi lalabas sa misa at hindi kung ano-ano yung ano yung gustong gawin ni Among Jean nga pag siya daw gumawa ng gimmick, kakain ng apoy at magtatambling. Maglalakad sa umaapoy na. Na-imagine mo yung laki ni Among Jean nagtatumbling. Mario Joseph. Doon talaga mabibilib ka na, no? Makakapag-tumbling siya. Nagka-cartwheels. Yes. Ay, sige na nga, talaga magigising yung mga tao. Pero, sige, sa ating mga listeners, kung nais po ninyong sumali sa ating kwentuhan. Yes. At, ikwento ninyo kung ano yung nangyari sa inyong Pasko. Ano yung inawit? May naaalala po ba kayo na memorable Christmas masses? Yes. So, Text mag-text lang Text po kayo sa mga smart subscribers 0918-351-8282. Sa Globe subscribers 0917-363-3738. At sa Sun subscribers 0923-231-4124. Hintayin po namin ang text ninyo. Okay, mag-text po kayo kung nasaan man po kayo, no? Kung gusto nyo pong ipagmalaki na kayo din ay nagkakanta ng pastorela, no? Dati, Yes. no? I-text nyo po para malaman namin yung mga towns pa
na hindi na record na sila ay nagpapastorela nung unang panahon. Among anuhin muna natin. Yes. Bago natin i-discuss kung ano nga ba yung pastorela at Oo. kung saan nga ba yan nagsimula. Mm-mm. Parinig muna natin para naman, baka kasi kung yung iba hindi nila alam kung ano yung Oo. misa pastorela, pero pag narinig nila, Oo. yung tunog, Yes. So, maaalala yung una nila. pong papakinggan natin before we discuss ano ba ang pastorela, ay yung pong Kyrie, no? Kyrie eleison. Ang Kyrie eleison po ay yun yung po yung ating Lord have mercy, no? Yung Ginoo pakalulo, Panginoon maawa ka. So, ito po yung version ng pastorela, no? Na ginawa ni isang manunulat, si Remigio Calahora, no? Siya po ang po yan. pari po siya doon sa Chapel Master of the Manila Metropolitan Cathedral noong pong mga 1800. So, pakinggan po natin ang Kyrie ng pastorela. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan Radio Station. Salamat po sa mga koro ng Mabalacat, Our United Lady of- Grand Choir, no? Care of po ni Brother Arwin Lingat. Yun po yung isang recording ng kanilang pastorela ng mga 2013 sa kanilang parokya. Kaya medyo pagpasensya nyo na po kung parang medyo poor yung quality. Pero what matters yung pong the music, no? Maririnig po natin. nakikilala nila ng yung mga tono. Oo. I'm sure yung mga lola sa amin, mangyak-ngyak na yan. Oo. Lalo na naaalala. Yes. Pero among Joel, alam mo, naaalala ko pa yan eh. Mm-mm. Mga 80s, early 90s siguro, inaawit pa yan. At di sa amin, ha? Mm-mm. Con todo castañetas pa yan. Mga yan. Mm-mm. Well, anyway, yung pong pastorela kasi, ay alam nyo naman po na tayo ay nanggaling o yung ating kultura was heavily influenced by the Spaniards ng mga Mexicans, di ba? Yung mga, Yes. kaya nga po, itong pastorela ay nanggaling talaga, no, sa kanila. No, dahil ang mga Meksikano po ay may kultura at tradisyon na pag Pasko, no, they celebrate it, at isa pong way of celebrating ang Pasko ay kapamamagitan ng mga plays, no, mga palabas. At ito po yung palabas na tinatawag nilang pastoril, no, pastorela. Ang play, ang palabas ng mga pastol, no? Doon po nire-recount yung kwento na kung paano nanganak si Maria, no? Anuhin natin, isa-isahin natin yung mas specific na tawag. Yung mismong nativity play, in Kapampangan, yung tawag natin dyan,
Panunuluyan. 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 Sa Tagalog. Sa yun. Tagalog, oo. May kapampangan tayo niyan. Mm-mm. Maglayunan. Maglayunan. Pamaglayunan. Pamaglayunan. Sa kanila, in Espanyol, ano yan? Las Posadas, di ba? Mm-mm. Yes. So, yun yung mismong panunuluyan, yung naghahanap ng matutuluyan si Virgin Mary at Yes. si Saint Joseph kasi malapit na siyang manganak. Yes. Maraming version yan eh. Dito sa atin, medyo namatay yung tradition na yan. Depende kung may seminarista yung pare. Kaya nga may mga ibang pong pare na nagpapa-apostolate, no, tatawag sa seminaryo, no, hihingi ng tulong, gusto nila may magsaserve na seminarista, dahil yung seminarista, sila po yung bahala na mag-organize ng panunuluyan. Alam ko sa Candaba meron. Pero yung lyrics yata na gamit nila, medyo modern na. Yes. Meron tayong existing na lumang lyrics eh. Kaya lang yung mga tono, inaayos pa ni Satch. Yeah. Nire-research pa. Meron, may lumang tono tayo. Nung tinignan, So, musical play din siya. musical no? play. May kantahan. Kasi inaawit. Mm-mm. Inaawit yan, line by line. Yeah. Yung Pero each ngayon, station. modern na, no, yung mga seminarista, alam mo naman, no, gusto nila na merong parang modern twist, no, na imbis na yung traditional na mga bahay-bahay lang, no, minsan gagawin nila, no, Kubol. hindi, may mayaman, minsan merong naman sa mall, parang papakita nila mga set na ang Pwede. ating Panginoon ay pinapanganak ngayon sa ating modernong Contemporary. konteksto. Pwede. Bakit no? hindi? Tapos may mga ibang play pa na ginagawa yung mga seminarista, no? Minsan mga animals yung mga no mga karakter, no? Tapos papanganak ang Panginoon in the midst of the animals, yung parang gano'n, no? Very creative yung ginagawa nila, no? Pwede naman among kasi 'di ba, the whole 9 days daw. Yung lumang tradition ha, hindi Yes. tulad ngayon parang on the eve of Yeah. December 24th na lang. Yeah. Pero yung dati daw na ginagawa, simula pa lang yung December 16th Oo. may daily panunuluyan na. Parang Oo. although putol-putol. Oo, putol-putol. Hindi Yeah. matatapos sa isang gabi. Oh, kasi naman noon isa lang naman talaga yung misa, 'di ba? No? Pero ngayon dahil yung pare, Lahat ng no, baryo may lahat ng baryo kailangan misahan, no? Kasi among mas marami na po tayo. Oo. Hindi tulad dati, kunyari, isang parokya yata, 300 lang yung tao. Yeah. Kaya nga itong pagkakaroon ng mga Christmas plays is really a luxury nung kung titignan mo, no? You should have the time, the talent, no? And even the treasure to do it. Of Dahil course. production yun May production talaga. No? May Kailangan production meron cost. kang props, no? May mga tao na willing na makisama, no? Ayun, costume nila. Oo. Kaya nga ngayon, instead na ito'y hiwalay o talagang bibigyan ng panahon, ini-incorporate na, no, sa misa, sinasama na sa misa. Kaya nga yung pare, masaya dahil hindi na siya mag-homily. Ano? Ang gagawin niya, Pwede. napapaupo na lang yung mga tao, tapos papag-play na lang niya yung mga seminarista na okay nang bahala, basta pasok nyo na lang dyan yung moral ng story, parang ganun, no? So, hindi, siyempre naman yung mga Saka pare. dati, iba yung panahon noon eh. Yes. No? So ngayon, paano nagkaroon Oo. tayo ng mga misa de pastorela? Yeah. Yung sabi ni Among Jean, yan yung isang trick o technique o strategy ng mga pari noon, Tita Shirley, di ba? Para wag mga makatulog. Agustinians, mga Recoleto, Lahat no? among kasi Oo. hindi lang naman po dito sa Mga Franciscans, Pampanga, no? oo. Lalo yung mga Franciscans, 'di ba? May devotion sila sa Santo Niño, yung the infant Jesus, no? Para po hindi makatulog yung mga tao from the place, no? Nag-isip ng paraan ng mga pare, no, na buhayin, no, ang diwa ng mga tao sa pamamagitan ng musika, no? Kaya nga po itong si Calahora, like for example, ang pare, he started to compose, no? Gumawa siya ng musika na talagang nakakabuhay ng damdamin, no? Right. Kaya nga po kung papansinin niyo, no, balikan natin yung kanta, yung Kyrie kanina, no? Lord have mercy, 'di ba? Parang humihingi ka ng awa. Pero yung kanyang music, meron pang violin, no? May flute, no? Anong tawag mo doon sa Castañetas. mga kastanyetas, dapat meron mga
mga castanets. Oh, may marakas pa yan, alam Oo. ko eh. Pero yung music niya very upbeat, no? So doon mo makikita na itong pastorela ay ginamit para mabuhayan ng damdamin o magising yung mga tao habang sila ay nagsisimba. No? Konti na lang nga, pwede ka nang sumayaw di ba? No, habang Oo. Actually, yun nga, yung naaalala ko dyan, pag, di ba may, mamaya, sige, pakinggan muna Yes. natin Oo. yung Gloria. Malalaman nila kung ano yung nakakagising na part. Yes. So, ito naman po yung Gloria o yung luwalhati o yung ligaya ng ating Misa de Pastorela. Napakinggan po natin.
Kaya nga, yung isa pang parang amor o isa pang kumbaga Amor pag-advertise no ng pastorela ay para ka nakikinig ng concert, Oh, no? yes. Talagang expect mo siya, talagang hihintayin mo siya, no, dahil nandun ka, no, nananalangin. Pero yun lang yung medyo disadvantage din niya, no? Mahaba. That contradictory sa rules ng ating liturgy, no? That yung liturgy dapat should be participatory, no? Oo. Pero ang isang ano naman diyan is itong pagkakanta ng pastorela is only sung once a year, di ba? So every Pero- year naman tayong nagkakanta ng ligaya sa Diyos, di ba? Pero Among, Mhm. kung yan naging tradisyon na, Oo. kakantahin niya ng mga tao. Yes. Mhm. Kaya nga nung, di ba pinagkukwentuhan namin ni Satch, Tita Shirley, Mm. nung pagkatapos nating magsimba na Oo. kumanta yung Mabalakat Mm-mm. sa cathedral, sabi ni Satch, di ba, parang bumalik tayo sa Santa Rita. Sabi ko, actually, may parts na alam ko pang kantahin. Yes. Pero naaalala ko, sabi ko, kung bakit ako inaantok nun. Nung bata pa ako. Oo. Medyo mahaba lang nga Mahaba. siya, no? Kamukha nung Gloria na yun, no? It took 6 minutes, no? At, siyempre, may mga ibang pare, ayaw naman nila mahaba, no? Kasi Dahil, like for example, constrained sila dahil sa ibang mga baryo, yung misa nila ng umaga, meron pa silang misang 5:30. So, hindi talaga luxurious, no? Para sa isang parokya na kantahin yung pastorela. Kaya nga, kamuka dito sa rules, no, sa mga provisions na binibigay ng using Latin the Latin language and Latin songs in our masses. Sabi niya na meron dapat specific places, mga parokya o mga lugar at times, no, para alam ng mga tao na during that time mga Latin songs ang mga kinakanta, no, para paghandaan ng mga tao, no, para prepared sila, no. Pero with our technology ngayon, 'di ba, yung projector natin nakasindi, kamukha nitong ginawa nila Arvin nung pumunta sila sa katedral, nagkanta sila na pastorela. Nakakabit yung text, yung salita na Latin, no? Pero at the bottom, doon sa ilalim, nandun yung text ng translation, English translation. So yung tao, habang nakatingin siya, nakikita niya, binabasa niya, naiintindihan din niya kasi nandun sa ilalim yung translation, no? At itong, kung papansinin niyo po, yung nating narinig, no, parang operatic concert nga eh. Pero yung music pa lang po, no, parang tayo nilalapit na sa Diyos, no? Ginigising tayo, no? And at the same time, merong mga mamaya maririnig natin sa credo, no? Sumusunod siya dun sa mood noong text. Yes. So pag Gloria, mataas, no? Right. Pero pagdating sa mundo, no, sa earth, no, pababa. So, yun yung genius ng mga composers nitong ating music, no? Sinusundan nila yung mood, kung ano yung meaning ng mga words. Hindi lang yung basta't meron akong melody, lalapatan ko na lang ng lyrics, parang ganun. Ganun yung popular songs natin ngayon eh. 'Di ba? Basta very catchy yung tono, pero wala yung meaning ng mga lyrics niya eh. Hindi nag-flow doon sa tono niya, no? Yun yung isang rules din sa liturgical composing na sinasabi nila Father Nilo Mangusag, no? Kailangan tignan mo yung salita, pagkatapos ano ba yung mood, no? Ano ba yung meaning ng salita na yun? Like for example, pag heaven, of course, 'di ba? Heaven dapat, no? Langit. Dapat ganun daw yung Sige pa, tono sige pa. niya, Sige no? pa. Pag naman lupa, ganun naman, 'di ba? No? Pangit naman, sasabihin mo, langit, no? Tapos sasabihin mo, langit. Yan din. Parang impyerno. Di ba? Habang yung naman yun, lupa! Gaganon siya. So, baliktad, no? Like, for example, pag kamatayan ni Jesus na mapapakinggan natin sa credo, malungkot.
pag siya'y nililibing na, malungkot. Pero pag doon sa resurrection, biglang lalakas, masaya, no? Yes, kaya nga po, ito, pakinggan po natin. Nung pong unang panahon, kinakanta din ng credo, yung sumasampalataya ako, no? I believe in Na God. ngayon, meron din namang popular or contemporary Setting, counterparts, no? Meron, kung manonood po kayo ng Channel 5 dun sa Misa sa Quiapo, bawat linggo, kinakanta po nila yung sumasampalataya ako, no? Pero ito po yung credo ng Misa ng mga pastol. So, pakinggan po natin ang credo ng Misa ng mga pastol.
talaga. Talaga Yung pag ganyan narinig mo na yung amin na yan, ay, salamat sa Diyos. Amen. O kung bata ka talaga, ganun yung Oo. sasabihin. Pero alam mo, kinakwento ni Tita Shirley, yung mga, yung mga pamangkin niya, di ba? No, ano yung sabi nila, Tita Shirley, nung narinig nila sabi yung mga nung isa, Latin songs? ang ganda, no? Sabi nung isa, yun isang sabi niya, talo tayo. Kasi choir sila eh. Mga Talo children's tayo. choir po Oo, sila. children's choir pa lang yan. Ha? Na-appreciate nila. Pag edad na nila yung mga kumakanta, very good na sila. Oo. Kasi magpa-practice na daw si Among Joel simula sa June yata. Well, pagkatapos ng piyesta ng San Fernando, uumpisa na natin ang Misa Pastorela ulit, no? Para magbalik yung Misa Pastorela. Kasi yung tradisyon ng Pastorela ay talagang laganap noon sa lahat Opo. ng simbahan. Ay, At buhay na ano? buhay. Di ba sa inyo, sa Santa Rita? Oo naman. No? Inabutan ko pa talaga yung mga pastorela na pinaghahandaan. Yung mga Oo. instruments, talagang inaayos yan Yes. before the day. At yung mga tao, umaawit, pakinggan natin mamaya. Pag, di ba Oo. kanina yung Gloria, pag Yes. chorus, maawit lahat, hindi Oo. lang yung koro. Tapos pag may cantors, syempre pag cantors, yung kantora o kantor, siya lang yung umaawit. Oo. Pero kasi kakilala ng mga tao, yung tunog, di ba? Familiar. Oo, kahit dito naman sa katedral, no, kinakwento nga nila Mang Chit noon at saka nila Tita Bel, no, na naalala nila kumakanta sila, nagtuturo pa yung mga pare, no, hindi ko alam kung si Monsignor Puno yata yung nagtuturo, no, kahit yung cook namin dati, si Yatsing Helen, nabanggit niya, pati sa Bulakus, no, sa Masantol, nung bata sila, ay nagkakanta din sila ng Misa Pastorela. See? No? Kasi- Na nakalimutan na lang dahil out of convenience siguro, no? mahaba Mabilis, kasi, mahaba. no? Tsaka among, Nagmamadali yung mga tao, Opo. no? di lang yun. Kailangan talaga Nagluluto ng pa ng spaghetti siguro. spaghetti. Wala pa spaghetti nun. Pero, Mm-mm. specialized din kasi yung training. Hindi lang basta-basta. Yes. Oo. Yung mga tipong best, kayang-kaya yan. Pero Oo. yung mga tipong Karen, pang-background lang. Akala ko yung mga tipong Karen lipsig lang. Ay, hindi. Kaya ko yan. Pero hindi ako pwedeng maging kantora. Oo. Talagang malalati ko ako ng lolo ko Yes. kung buhay siya. On Anyway. sideline lang. Oo. No, pakinggan po natin yung susunod na kasama ng piyesa ng Misa Pastorela ay yung pong Sanctus, yung pong banal. No, pakinggan po natin. Yan ang favorite ng mami ko. Mhm. Sanctus. Kasi Oo. nga naman. Bakit kantora ba siya dati? Ay, lahat sila required talagang. Ah. Tsaka si Lolo kasi siya yung choir Oo. master. Ah. Pero favorite ng mami ko yan kasi sabi nga niya,
pag nasa kalagitnaan na ng misa, inaantok na yung mga tao. Paglabas ng Sanctus, gising lahat. Yes, no? Yun yung objective. Oo, pero maganda rin yung Sanctus dahil doon mo mararamdaman, 'di ba? Ang Sanctus ay yung musika para i-signal na ikaw ay pumapasok sa makalangit na liturhiya, no? Yes. Heavenly liturgy signals us that we are now entering into a heavenly liturgy. Okay, para matapos yung ating set, no? Ito po ang pinaka-last, no, na set ng piyesa ng Misa de Pastorela. Ipakinggan po natin ang Agnus Dei o yung Kordero ng Diyos. Okay. Ako naman yun yung favorite ko. Kasi maikli. Maikli. Pero hindi. Dahil nakakabuhay talaga yung Yes. Agnus Dei. Oo. Lamb of God, you take away the sins of the world. Oo, pero yun naman, magagalit naman si Father Nilo doon, no? Kasi yung Agnus Dei, dapat, sabi niya, ay dapat medyo may pagka-solemne, no? Yung kanyang parang motifo, yung damdamin. Kasi habang kinakanta mo yung Agnus Dei, parang sabi niya, pinuputol mo, hinahati mo yung katawan ulit ni Jesus. Kaya nga dapat ikaw ay naiiyak. Pero doon, mga tamburin pa. Ganun, di ba? Lahat naman may tamburin. Pero iyan ay parte ng ating kultura, no? Yan naging parte ng ating kasaysayan, no? At siyempre, hindi mo naman maibubura yun, hindi mo naman maibabago, di ba? Opo. Tsaka baka naman may objective yun. Oo. Yung nga, parang magising yung mga tao dahil madaling araw. Hindi mo naman inaaraw-araw na kinakanta yan, di ba? No? Ulit po kami ay nagpapasalamat sa mga Mabalacat Grand United Choir, no? Lalong-lalo na kay Arwin Lingat. Tinransport talaga ni Arwin. Yes. Dahil dinala po niya ang kanyang mga choir dito, no, sa katedral at pinahintulutan po, no? He has given us the permission to play these songs, no. Pasensya na po, maririnig niyo the background yung commentator, no, yung misa talaga. Dahil ito po ay ni-record nung mismong misa, no? At itong misa ng Pastorela sa Mabalacat ay talagang long-standing tradition na feature na sa TV, no? Pinicture din nila sa dyaryo, no? Sumulat ng isang article si Donet Orejas, no? Na people really anticipated, hinihintay nila. Kasi bago nung misa na yon, yung palang tradisyon nila, no, sa Mabalacat, ay sila ay naglulubenas, no, ng Pasko. Sila ay gumagawa ng mga parol, tapos ginajudge pala yung mga parol nila. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin nila. Na may mga kasamang mga tao per baryo. So, yung pagja-judge po ng lubenas ng Pasko daw nila, sabi ni Arwin, hindi lang yung mismong parol, yung star. It is the whole, no? Kasama lahat ng mga tao, gaano karami mga tao, gaano ka ayos daw yung pagpoposisyon nila, gaano kahusay silang o kadisiplinang magdasal, no? At yung daw total package. Total package, hindi lang talaga yung star, no?
At makikita mo daw, sobrang dami ng mga tao, no? Doon sa patio, pati sa loob ng simbahan, hindi sila umaalis, no? Yun yung treasure nila, no? The wealth of na naipasang tradition, Culture no? nila. The tradition of the faith, no? Na nakakainggit, di ba? Sa mga ibang lugar, slowly Meron namamatay. din Pero yung namamatay. kaya nga nandito tayo para buhayin ulit Bubuhayin natin. natin. No? Buhayin natin at para ma-appreciate pa ng maraming Huwag tao. po kayong mag-alala. Mabubuhay at mabubuhay yan. Yes. No? Pero, ganun pa man, umabot na tayo sa oras ng Opo. pagtatapos. Sana nag-enjoy sila, no, sa Pastorela at by next year po, no, punta po kayo ng katedral at kami na Meron ay na rin. nagpapastorela din. Ay, social na katedral yan talaga. May misa choral na. Yes, Misa de Angelis. Misa de Angelis. Ngayon, may Misa Pastorela na. May susunod yan, yung misa pastoril na yung Mm. ikakasa ni Satch at ni Among Joel. Tapos yung susunod na, Misa de Eugenio na. Naku, parang hindi yata tayo, siya ba yung nagmimisa ngayon? Oh, siya yung Kaya hindi si tayo- Among yun hindi siya nagmisa. nagte-text. Kaya Dapat hindi si tayo Among nag-text. Ninoy, kaya lang, meron pa siyang Christmas hangover. Hangover. Yung aming darling Among Ninoy na Oo. yan. Ayan. Yes. Pero ganun pa man, magtapos muna tayo at mag-alay po muna tayo ng dasal sa ating Panginoon. Yes. Dasal po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganun pa man, kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob mong pagkakataon magtalakayan, magkwentuhan, at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuhan o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin sa inyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa at ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadama ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal at awa. Iniluluhog po namin to sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón, Kaawaan mo kami. Sumainyo ang Panginoon at sumayon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Bago po tayo magpaalam, greet po natin birthday ni Father Aljim. Ay, Yes. Ama. Happy birthday, Among, happy Aljim. birthday. Yes. At maraming salamat po sa pakikinig. Ito po si Shirley. God bless you and keep you and Merry Christmas. Ito po pa rin ang inyong paboritong DJ na Father pa pag Monday Kantahang Katoliko, si Father Joel Gatos po. Merry Christmas and God bless you all po. Tita, saan po kayo nakahanap ng nagdi-DJ ng Yes. Misa Pastorela, di ba? Mhm. Sa ngalan po ng Komisyon ng Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po ang Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Ako po si Karen, nagpapasalamat at nagpapaalam sa araw na ito.